Ang pagsisimula ng infiltration na gagawin ng squad na binuo ni Kurapika mula sa mga professional hunters ng Hunter Association at ang kanilang sikretong misyon para hanapin at mahuli ang ika-4 na prinsipe na si Serednik, ang prinsipe na pinaghihinalaan nila na naghahawak ng natitira pang mga Scarlet Eyes. What is up you guys? Nagbabalik na naman tayo para i-discuss ang susunod na video para sa ating Hunter x Hunter review series. Bago ang lahat, huwag muna kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para automatic ma-notify ka na agad kapag nagkaroon tayo ng bagong video. Pero huwag na nating patagalin pa, mag-proceed na agad tayo sa kwento. Konting recap mula sa previous video, mula sa previous na chapter, nabanggit nga nitong si Linsen na ang isa sa mga miyembro ng Nostred family na nagkaroon nga daw ng isang request mula sa 6 na mga na prinsipe na naghahanap sila ng mga bodyguards. Nagre-request sila ng mga individual na ito mula sa Hunter Association, so it is common na ang hinahanap nila ay mga professional na hunters. Kaya naman by this chapter ay nag-recruit na nga itong si Kurapika ng kanyang sariling squad. Isang squad na binubuo ng mga pinagkakatiwalaan niyang mga hunters para tulungan siyang i-execute ang kanyang misyon at para tulungan siyang mahanap si Serednik. Dito din ay nabanggit na hindi ganoon kasimple ang ginagawang pag-recruit ng mga bodyguards ng mga prinsipeng ito. Nabanggit dito na pipiliin nila ang pinaka-skilled, ang pinaka-the best among all of the applicants at yun ang kukunin nilang bodyguards. Ang kailangan gawin ng mga hunters na ito para makapag-apply ay ang ibigay ang kanilang information o ang kanilang registration number mula sa organisasyon. Dito din ay mahigpit nilang ipinagbabawal ang pag-apply ng isang hunter sa dalawang magkaibang prinsipe na nangangahulugan lamang na kapag nag-appear ang iyong registration number sa dalawang application sa dalawang magkaibang prinsipe, automatically mabuvoid yon at hindi ka na nila tatanggapin pa. Nabanggit din ng isa sa mga nirecruit nitong si Kurapika na paano naman kung i-conceal o itago ng hunter na mag-a-apply sa mga prinsipe as a bodyguard ang kanilang status. Na sinagot naman at nilinaw ni Kurapika na kung gagawin nyo ng mag-a-apply na hunter, automatically madi-discard ng kanilang application at hindi na sila makakapag-apply sa kahit na sino pang prinsipe. Dito din ay nabanggit nitong si Kurapika na iisa lamang ang goal niya sa pag-recruit at pagbuo ng grupong ito. At yun ay ang hanapin at ang makapture ang ika-4 na prinsipe na si Serednik. And by seeing this request mula sa mga prinsipe na gusto nga nila ng mga bodyguards mula sa Hunter Association, nakita niya na isa itong napakalaking opportunity para malapitan ang mga prinsipe na makapagbibigay sa kanila ng information para makalapit din sila kay Serednik. Sa pamamagitan ng tulong ng mga individual na ito, ng mga pro hunters na ito na inipon niya para sa sekretong misyon na ito, i-infiltrate nila ang bawat isa sa 6 na mga prinsipe na nagre-request ng bodyguards. Sa pamamagitan noon, makakahanap sila ng information at makakadikit sila sa bawat prinsipe na maglilid sa kanila papunta kay Serednik. Ang grupong ito ay binubuo ng 6 na pro hunters mula sa Hunter Association. Unang-una na dito ang master ni Kurapika na nagturo sa kanya sa paggamit ng NEM na si Izunavi. Pangalawa ay si Hanzo, isang legitimate na ninja, nakabatch pa nga nila at kasabay pa nila sa pag-take ng Hunter exam. Si Basho na kasama naman itong si Kurapika sa Nostred family at gumagawa din ng bodyguard jobs tulad ng ginagawa ni Kurapika. Kasama na din dito si Melody, ang isa din sa mga bodyguards sa loob ng Nostred family at ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Kurapika na tao. At ang pinakahuli naman ay si Biscuit. Hindi man ito gaano ka-close o kakilala ni Kurapika, inirekomenda naman ni Killua si Biscuit dahil alam niya na perfect at magiging napakamalaking tulong nitong si Biscuit sa gagawin niyang operation. Dito pa nga ay nagtataka at naitanong itong si Izunabi kung bakit daw ngayon pa lamang nagre-recruit itong si Kurapika na isang buwan na lamang ang kanilang preparasyon bago mangyaring ekspedisyon at ang voyage papunta sa Dark Continent. Si Hanzo naman ipinagtapat agad ni Kurapika na actually sa tingin niya wala sa 6 na mga prinsipeng ito na naghahanap ng mga bodyguards ang kanyang target na ang ika-4 na prinsipe na si Serednik. Most likely ang mga prinsipe mula sa first hanggang papunta sa ika-4 na prinsipe ay mga sanay at mga veterano na pagdating dito. Surely preparado na sila, meron na silang sariling mga bodyguards, meron na silang sariling army na magagamit nila para sa mangyayaring expedition. Idinagdag niya pa na ang nanay o ang mother daw ng ika-4 na prinsipe na si Serednik ay kapareho din ng nanay ng ika-1 prinsipe na si Benjamin, kaya most likely ang dalawang ito ang may pinakamalakas na puwersa among all of the other bodyguards.
Nag-agree naman itong si Basho sa sinabi ni Hanzo habang sinasabing oo daw tama yun dahil imposibleng maging ganito ka-carefree ng mga panganay ng mga prinsipe. Most likely, ang mga 5th papunta hanggang sa 8th prince ang mga gumagawa ng ganitong proseso. Mga proseso na nagpapakita ng pagiging amateur nila. Ayon naman kay Melody, tama ang desisyon nitong si Kurapika. Ang pinakamadaling way para makakuha sila ng impormasyon para kay Serednik ay ang mismong patrolin at ang mag-gather ng information sa mga prince na ito sa pamamagitan ng isang undercover agent sa loob ng kanilang bodyguard system. Habang si Biscuit naman ay medyo parang naiinis habang sinasabing ayaw na ayaw daw talaga niya ang nag-aaway at naglalaban-laban para sa inheritance o para sa pagkakamana ng trono. Dito din ay nilinaw nitong si Kurapika na ang gusto niyang gawin ng mga miyembrong ito ng grupo na binuo niya ay ang kumuha ng mas maraming information as possible para malapitan at para makapture niya itong si Serednik. Wala na siyang pakialam kung sa paanong method nila yung gagawin as long as they bring up results. Dito din ay tinanong agad siya ni Hanzo kung gaano daw ba kalapit ang gusto niya maging kay Serednik para ma-achieve niya ang kanyang goal. Nasinagot naman ni Kurapika na mas malapit, mas maganda dahil kung mahahawakan niya at makakapture niya talaga itong si Serednik, magkakaroon siya ng napakaraming mga choices. Magkakaroon siya ng napakalawak na possibilities na pwedeng gawin sa pamamagitan ng pag-utilize ng kanyang nen abilities. Dito din ay sinabi nitong si Kurapika na if by chance ay magawa niyang malapitan at ma-handshake itong si Serednik the night before the voyage dahil tulad nga ng nabanggit sa previous video, sa previous chapter, magkakaroon ng ceremony the night before the voyage as an early celebration bago magsimula ang expedition. Kung magagawa daw niya yon, then hindi na nila itutuloy ang kanilang infiltration. Ika-cancel na nila ang kanilang sekretong misyon dahil magagawa naman ng gawin ni Kurapika kung ano ang gustuhin niya na simply ang magkaroon ng interaksyon kay Prince Serednik. Dahil doon naitanong agad nitong si Biscuit na kung yun daw ang mangyayari, nangangahulugan daw ba yun na hindi na nila kailangang ituloy ang kanilang gagawing trabaho as bodyguards? Dahil para mas madali nyong maintindihan guys, ang ibinigay na trabaho nitong si Kurapika sa kanyang binuong squad na ito ay ang mag-infiltrate nga at ang gumather ng information tungkol kay Serednik. Para magawa nila yon, kailangan nilang mag-apply as bodyguards para ma-infiltrate nila ang mga prinsipe. So in the event na magkaroon nga ng interaction sa gitna nitong si Prince Serednik at ni Kurapika the night before the voyage, na mangangahulugan na kailangan na nilang i-cancel ang magiging infiltration nila, nagawa na nila ang application, meaning bodyguards na sila already kahit pa i-cancel pa yun ni Kurapika. Kaya naman nilinaw sa kanila nitong si Kurapika na kapag ginawa na nila ang pag-apply at kinonfirm na nila na isa na sila sa mga bodyguards, babayaran na sila agad ni Kurapika kahit pa i-cancel nila ang infiltration. Sinabi pa nga nitong si Kurapika na napakadali na daw nung isipin, napakadaling intindihin at napaka-common na nun, hindi na yung kailangan pang itanong, na ikinagalit naman nitong si Biscuit. Dito ay nagkaroon pa nga ng sagutan sa gitna nilang dalawa ni Kurapika, subalit naaalala nitong si Kurapika ang ibinigay sa kanyang payo ni Killua kung paano i-handle si Biscuit, kung paano maging smooth ang mga bagay-bagay at para maiwasan ang mga unnecessary arguments. Kaya naman binola-bola niya itong si Biscuit habang sinasabi na kung hindi daw sa ginawang rekomendasyon itong si Killua, hindi niya gugustuhin na isama ang isang napakaganda at napakabatang babae sa isang napaka-dangerous na misyon na ito. Na agad namang nagpakilig kay Biscuit at agad niyang itinikom ang kanyang bunganga. Dito naman ay tinanong itong si Kurapika ang iba pang mga miyembro kung handa na ba sila sa gagawin nilang operation. Kaya naman magpo-proceed na sila dito ngayon sa pagpili ng prinsipe na a-applyan nila as bodyguards. But the thing is, it is anonymous. Hindi nila alam kung sinong prinsipe ang a-applyan nila at iniisip dito ni Kurapika na maaring mga legal wives, legal na asawa o legal na anak ang nag-create ng mga accounts na ito at ang mga kliyente na naghahanap ng bodyguards. Pero hindi din niya inalis ang posibilidad na pwede din itong mga complicated relationships. Kaya dito ay napaisip siya kung paano sila pipili ng tamang prinsipe na pagmamatyagan nila. Napakahirap na desisyon nito para kay Kurapika dahil unang-una sa lahat, napaka-identical. Halos pare-pareho ang lahat ng requests na ito at ang pinagkaiba lamang ay ang napakaliit na differences pagdating sa requirements at sa conditions at ang napakaliit din na pinagkaiba ng mga requests na ito pagdating sa compensation o sa pera na ino-offer nila sa mga aspirants na maging bodyguards nila. Kaya naman the slightest clue, hinahanap talaga ni Kurapika kung paano niya mapipili ang tamang prinsipe. Hinahanap niya ang pinakaunang nagawa ng request, ang pinakahuling nagawa ng request,
ang may pinakamataas na offered compensation, ang may pinakamababang offered na compensation, ang may pinakamadaming conditions, ang may pinakamababang conditions, ang lahat ng mga detalye na pwede niyang silipin, sinilip niya at pinili niya talaga kung sino at kung paano niya mananarrow down ang pipiliin niyang prinsipe sa 6 na choices na ito hanggang sa dumating sa punto na 2 na lamang ang natitira sa 6 na choices habang ini-eliminate niya ang 4 na iba pang mga prinsipe na pipiliin niyang pagmatyagan. Dito ay iniisip nitong si Kurapika na sa loob ng 2 ito, ang isa ay mayroong isang napakatinding pride dahil hindi ito nagbago ng kanyang offered amount na para bang kahit nagbabago-bago at nagko-compete ang iba pang mga prinsipe sa kanilang offered na compensation price, ang nag-iisang prinsipe na ito ay hindi binabago ang kanyang offered compensation. Meaning, pinaninindigan niya talaga kung ano ang kanyang pinakaunang desisyon. At ang isa namang prinsipe ay ang may pinakamataas na offered compensation at ang pinakamadalas na nagdagdag para makipag-compete sa iba pang mga prinsipe sa kanilang offered compensation sa mag-a-apply na bodyguard. At sa 2 yon, ine-expect niya na sa 2 natitirang prinsipe na yon na pinagpipilian niya, ang isa doon ay walang iba kung hindi si Hulkenberg. Ayon sa mga detalye na naipon itong si Kurapika at the age of 15 years old, itong si Hulkenberg daw ay nag-skip ng ilang mga grades para makapag-attend sa isa sa pinaka-the best na university sa loob ng mundo. Yun ay ang Mewal University. Hindi lamang yon, nakakuha pa siya ng golden medal pagdating sa World Championships ng archery. Napakatalino at napaka-intelligent din daw nitong si Hulkenberg to the point na napakarami ng kanyang achievements at talagang nag-e-excel siya pagdating sa academics. Subalit hindi maganda ang kanyang relationship sa kanyang 2 kapatid na babae at sa kanyang nanay. Nabanggit din dito na kahit nasa loob ng palas, napakahirap daw kontrolin nitong si Hulkenberg to the point na hindi talaga siya kayang i-handle maging ng hari. Kaya naman ang tumira at para bang nagstay itong si Hulkenberg sa isang apartment habang nag-aaral, napakarami ng kumalat na mga rumors o mga chismes na itong si Hulkenberg daw ay in-exile o pinalayas na sa Royal Palace. Nakita din daw nitong si Kurapika sa isa sa mga pinost nitong si Hulkenberg sa social media before na among all of the princes, si Tserednik lamang ang tumatanggap sa kanya. Si Tserednik lamang ang nakakasundo niya. Kaya naman agad na pumasok sa isip nitong si Kurapika na may nangyayaring alienization, may discrimination sa loob ng Royal Palace at ng mga prinsipe. At nang dahil lang nga sa si Tserednik lamang ang kasundo nitong si Hulkenberg, hindi malabo na maging pagdating sa loob ng Black Whale o sa ship na gagamitin nila para sa expedition, magkaroon ng reunion sa gitna ng dalawa. Dahil after all, they should be really close, especially kay Hulkenberg dahil yun lamang ang nag-iisang prinsipe na nakasundo niya, na magbibigay naman sa kanya ng tsansa na ma-meet at maka-interact itong si Tserednik in the instance na maging nga siyang bodyguard nitong si Hulkenberg. As for the other one naman, iniisip niya na pwedeng ang other choice sa 2 choices na ito na natitira ay maalin sa ika-6 na prinsipe at sa ika-10 prinsipe. Dahil maliban sa ang natatanging requirements and condition nila sa pinipili nilang magiging bodyguard mula sa Hunter Association ay ang pagiging pogi at ang pagiging masculine and good-looking, patuloy din ang pag-update nila sa kanilang social network, meaning maalin yun sa 2 babaeng ito. Although I am not really sure guys kung babae nga ba itong si Tyson. But regardless of that, nakita naman niya na walang kahit na anong matinding connection ang 2 prinsipeng ito kay Tserednik. Kaya pinili niya ang kanyang pinakaunang choice na inaakala niyang si Hulkenberg. At dito na nga nila kinonfirm ang kanilang mga application sa bawat prinsipe na nakadesignate sa kanila. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng email, ng isang message na nagbibigay sa kanila ng confirmation na natanggap na sila at ng isang message na nagpapapunta sa kanila sa kanilang mga designated na mga lugar kung saan sila ay i-briefing. Si Hanzo ay naka-receive ng isang message na nagpapapunta sa kanya sa Hoy Hoy Hotel at exactly 7 PM. Maging itong si Basho ay pareho nang na-receive na message at exactly 7 PM din at doon din sa Hoy Hoy Hotel. However, it was different para kay Kurapika. Siya naman ay pinapapunta sa ibang hotel at hindi sa hotel na nabanggit ng message na nasend kay Basho at dito kay Hanzo. Siya ay pinapapunta sa isang hotel na naiiba pero ito pa rin naman ay minamanage at hinahandle ng Hoygoro family. Dito ay sinimulan na nilang i-execute ang kanilang operasyon habang binigyan pa sila ng isang final na payo mula kay Kurapika at yun ay kung maramdaman nila o para bang ma-sense nila na na-figure out na sila na nag-i-spy sa loob ng mga prinsipe ay gamitin lamang nila ang Q. Ito ay isang espesyal na telephone network na ginawa ng organisasyon na sa pamamagitan ng pag-send ng 9 na numbers
Automatically, ang receiving end ay magkakaroon ng special analysis software na mag-e-extract ng pwedeng kung ano mang nangyayari sa other end. Magkakaroon ng exchange ng information at malilinis, mawawala ang lahat ng call logs, ang lahat ng call history, ang lahat ng impormasyon na pwedeng ma-extract mula sa network o mula sa cellphone na yon. Meaning hindi magiging effective ang kahit na anong tapping services, ang kahit na anong tapping device at ang kahit na anong tracing system na gagawin ng kalaban. As the chapter proceeded naman, nakarating na tayo ngayon sa hotel na tinutukoy nitong si Kurapika. Dito inilid siya ng mga guards papunta sa room na kung saan ay nag-aantay ang prinsipe na naka-designate na bantayan niya. At dito na nga nagulat itong si Kurapika nang hindi niya inaasahan dahil hindi pala si Prince Halkenberg ang prinsipe na nag-aantay, kung hindi ang pinakahuling prinsipe. Ang 14th prince na si Prince Wobble, ang pinakabatang prinsipe na isang sanggol pa lamang. Gulat na gulat itong si Kurapika pero hindi nagtataka man lamang ang nanay ni Prince Wobble habang sinabi pa nga na inaasahan daw ba ni Kurapika na ang nag-aantay sa kanyang prinsipe ay si Halkenberg. Sinabi pa ng nanay na ito ni Prince Wobble na si Oito na para daw disappointed ang mukha nitong si Kurapika, na itinanggi naman of course ni Kurapika dahil napaka-disrespectful nun. Pero idinagdag din niya na the mere fact na inaakala at iniisip ni Kurapika na si Halkenberg ang nag-iintay sa kanya ay tama lang din daw dahil ang taong yon na ganun ang pag-iisip ay ang tao na inaantay at hinahanap nila para maging isang bodyguard. Hindi lamang dahil sa automatically normal na isipin na matalino kung sino man ang nag-aakala na si Halkenberg ang nag-iintay dahil napakadali nitong nakita ang mga clues, ang mga hints sa ginawang request. Subalit, ang pinakadahilan talaga ng ginawa nilang ito ay dahil sa hindi nila pwedeng baguhin ang request na kanilang ginawa. Binigyan sila ng isang data sa kung paano lamang sila pwedeng mag-submit ng request para sa mga bodyguards. Ang ibinigay lamang sa kanilang authority ay ang ability na baguhin ang kanilang compensation offer at hindi sila pwedeng maglagay ng kahit na anong complicated na details, kahit na anong specific na data dahil iniisip ng hari na kung maglalagay sila ng isang specific na details tulad na lamang ng kung saan naroroon ang lokasyon ng mga prinsipe, pwedeng may pumunta doon na assassin, pwedeng may pumunta doon na kung sino mang mga tao na gusto lamang mag-cause ng promosyon at gustong mamit ang mga prinsipe. Dinagdag niya pa, surely nakita na ni Halkenberg ang ginawa niyang post para sa request at naisip na ni Halkenberg na para bang ginagaya na nga dito ang kanyang galawan. And for that reason, hindi na siya nag-post ng kanyang request. Si Halkenberg din daw ay napaka-stricto kaya matapos niyang makita na napakahigpit ng mga requirements o ng para bang ginagawa nilang restrictions sa paggawa ng request, hindi na ito nag-post ng kahit na anong request pa. Nabanggit din niya na naiiba talaga si Halkenberg sa lahat ng mga prinsipe. Gusto niyang baguhin ang government ng royal family from its roots na dahilan kung bakit kahit na kinukontra niya ang kanyang sariling pamilya, napakalawak naman ang naging suporta niya mula sa taong bayan. At sa pamamagitan ng mga supporters na yon ay na-attain niya ang napakalakas na power and authority. But amidst that, sa gitna ng mga bagay na yon, kahit na meron yung advantage, meron din itong kaangkop na disadvantage. Dahil dito, nagagawang makapag-sleep in, nagagawang makapag-camouflage at makalusot ng mga assassins at ng mga masasamang loob sa loob ng kanyang mga supporters. At ang iba pa nga daw ay ginagamit ang image nitong si Halkenberg para sirain ang kanyang sariling reputasyon at para mag-create ng dictatorship. However, kahit na ganun at para bang ang sama ng pagdaloy ng mga bagay-bagay para kay Halkenberg, iniisip na lamang nila na potensyal na advantage yun para sa kanilang mga wala sa higher ranking ng mga prince. Dahil kung ang magiging bodyguard nila ay may goal na patayin itong si Halkenberg, makakatulong yon sa pamamagitan ng pagpoprotekta dito kay Prince Wobble and at the same time bibigyan sila nito ng tsansa na patayin si Halkenberg. Making it a win-win situation kahit pasabihin natin si Halkenberg ang maaargabyado. Dito din ay nilinaw agad nitong si Oito kay Kurapika na ang iniisip lang daw ba nitong si Kurapika ay isang magiging normal na expedition, isang normal na voyage lang ito papunta sa Dark Continent. However, hindi yun ang katotohanan. Ang mga professional na hunters na kinuha nila sa loob ng organisasyon ay tinrain para mag-act as bodyguard, para magprotekta ng mga tao, pero hindi sila tinrain para pumatay at para kumitil ng buhay. Dahil ang katotohanan, hindi talaga ito isang normal na expedition, kung hindi isang survival match sa gitna ng mga prinsipe na isinagawa ng hari na si Huigoro. Of course, ang mga higher rankings ng mga prinsipe na ang first prince, second prince, third prince at ang ika-apat na prinsipe ay openly inaccept ang programang ito dahil gustong-gusto nilang makuha ang trono ng hari. Dito ay gulat na gulat sila pero itinanong pa rin ni Kurapika bakit hindi man lamang sila tumanggi. Bakit hindi nila nireject ang proposal para sa tradisyon na yon? Na sinagot naman itong si Oito na actually hindi din naman niya gusto yon.
napakarami sa mga magkakapatid ang ayaw sa programa dahil alam nilang napaka-deadly nun. However, dahil nga sa pamumuno nitong si King Hoigoro, ang gusto niyang mindset at sa pagpapalaki ng bawat legal wife ni Hoigoro sa kanilang mga anak o sa mga prince, ay itinatatak sa kanilang isip na ang tamang mindset ng isang prinsipe ay ang hindi pagdudahan ang sarili, na magkaroon ng utmost confidence na at some point sila ang magiging susunod na hari. At kapag nagkaroon ng kahit na anong tsansa na makuha ang trono ay dapat i-grab nila ito agad. Hindi lang yon, ang kahit na sino na mag-back out at ang kahit na sino na isipin na natatakot at ayaw sumabak sa magiging survival battle na ito ay automatically i-consider na hindi na anak ng hari. Although hindi na in-specify at hindi na in-state sa chapter na ito kung paano at ano ang ginagawa sa mga tumatalikod na mga prinsipeng yon sa kanilang obligasyon, sa tingin ko naman ay naiisip nyo na kung ano ginagawa sa kanila. Pinapatay sila at hindi na sila kino-consider na miyembro ng royal family. Ang natatanging pinangahawakan lamang daw ng mga lower ranking na mga prince ay ang ginagamit nilang ebidensya na nagkakaroon ng isang royal deathmatch o isang succession war sa gitna ng susunod na magiging hari. Meron silang impormasyon na pwede nilang gamitin laban kay Hulkenberg kung sakaling si Hulkenberg man na manalo. Dahil kahit pasabihin natin na manalo si Hulkenberg at mapatay silang lahat, kapag kumalat naman ang iniwan nilang impormasyon sa kung sino mang pinagkakatiwalaan nilang witness, masisira pa rin ang image ng hari. Therefore, mawawala ng kwenta ang pagkapanalo niya. But regardless of that, ang pinaka-importante dito ay ang nirequest nitong si Oito kay Kurapika. Sinabi niya na ang pinaka-goal niya talaga sa pagkuha ng bodyguard ay ang tulungan sila nitong si Prince Wobble na makatakas. Kung magagawa yun nitong si Kurapika, babayaran siya ng compensation na 10 times ng offered na compensation sa kanya, at kung hindi naman niya i-accept ang ibinigay na kondisyon na ito ni Oito, pwede na siyang mag-back out ngayon pa lang at marireceive pa rin niya ang compensation offer. The only difference is that kung magagawa niyang tulungan itong si Oito at si Prince Wobble, marireceive niya yon ng 10 times more. Sinabi din niya na hindi niya pinipilit itong si Kurapika, pero sinabi naman ni Kurapika na alam din niya na hindi siya pinipilit, pero may isa siyang kondisyon para sumunod sa gustong mangyari nitong si Oito, at yun ay ang tulungan nga siyang makalapit kay Prince Serednik. Sa pamamagitan ng kondisyon ng magkabilang parties, nagkaroon sila ng agreement. Pero dito ay ipinaalala pa rin naman nitong si Oito na hindi naman talaga isang battleground ang buong loob ng ship, dahil alam naman natin na mayroong ibang mga passengers na walang kaalam-alam sa magiging succession war. Kaya naman pinaalalahanan niya itong si Kurapika na hindi sila basta-basta na lamang pwedeng magpatayan sa loob ng Black Whale, at nilinaw din niya na although walang kahit na anong ranking or hierarchy sa gitna ng mga legal wives ng king, meron pa ring level na nagdi-divide sa kanila sa gitna ng upper wives at ng lower wives. At dahil lang nga sa huge gap sa gitna ng dalawang divisions na yon, hindi sila pwedeng mag-cause ng kahit anong uproar na makakasira sa relasyon sa gitna ng dalawang grupo. Na inintindi naman ni Kurapika habang sinasabing kahit na may sarili siyang goal na ang mamit niya itong si Serednik, hindi naman siya gagawa ng kahit na anong komosyon na makakasira sa relasyon sa gitna ng dalawang division. Na-share pa nga dito nitong si Oito ang kanyang nakaraan na isang mahirap na babae lamang daw siya. Subalit nang ma-inlove sa kanya ang hari o itong si King Hoigoro, ay nagawa nga siyang mabigyan nito ng napaka-luxurious na buhay. Way back then, masayang-masaya siya dahil naibibigay sa kanya ang kanyang luho at ang kayamanan na gustong-gusto niyang ma-attain. Subalit nang ma-realize niya nang manganak siya kay Prince Wobble at nang maibigay sa kanya ang notice tungkol sa ginaganap na ritual sa loob ng royal family, dito niya na-realize kung ano talaga ang importante sa kanya, kaya naman dito ay nahuli na ang kanyang pagsisisi. Habang inaabot itong si Prince Wobble kay Kurapika at pinapakarga ito sa kanya, para ma-realize ni Kurapika kung sino talaga ang importanteng bagay na tinutukoy ni Oito. At dito ay na-reveal na nga ang bawat designated na mga infiltrating agent sa loob ng prinsipe na babantayan nila. Itong si Izunami ay babantayan ang 6th prince na si Tyson. Si Biscuit na babantayan naman ang 13th prince na si Marayam. Si Basho na babantayan ang 7th prince na si Lazarus. Si Melody na babantayan naman ang 10th prince na si Kacho. At itong si Hanzo na babantayan ang 12th prince na si Momose. And by the final panel, we get to see na nagsisimula ng lumabas ang aura mula sa urn o sa pot na pinagpatakan ng bawat prinsipe ng kanilang dugo, at ang pinanggalingan ng kung anumang gem o orb-looking object na isinubo sa kanila ng fairy na nasa loob nito. Dito na nga ba magsisimulang mag-materialize ang bawat sacred beast na naka-assign sa kanila. However, this is where the chapter ends, at ang kasunod nga pala nito guys ay ang chapter 351 na ang pagsisimula ng duelo sa gitna ni Hisoka Moru at ni Chrollo Lucifer.
At ang chapter na yun, na ang chapter 351 hanggang chapter 357 ay nagawa na natin ang chapter review, kaya hindi ko na kailangang mag-antay ng matagal. Ilalagay ko na agad ang pinakaunang parte ng laban ni Hisoka at ni Chrollo sa comment section. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button para automatically ma-notify ka agad pag nag-release tayo ng bagong video. Also, don't forget na i-follow at i-like din ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Bago natin tapusin ang video, I just want to express my gratitude at pagpapasalamat sa ating napaka-solid na supporters na ito. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.